Sa taas ng kabundukan, malayo sa ingay ng mundo, natagpuan namin si Kuya Ramon. 63 taong gulang. Mag-isa siyang naninirahan dito, walang kasama, walang makausap. Pag gusto kong ito, nariba punta. Mahaba na ang buhok ni Kuya Ramon Masumbungan kong at ayaw niyang pagupitan. Tulugan ni Kuya Ramon, okay naman pa. At dito, sa maliit na tulugan na tinatakpan niya lang ng mga trapal at mga lumang yero. Dito ginugugol ni Kuya Ramon ang kanyang buhay, ang kanyang maghapon. Wala siyang ibang kayamanan kundi isang kaldero na ginagamit niya sa paghasaing ng kanin. At ilang pirasong gamit na sapat na para maipagpatuloy niya ang kanyang buhay dito sa bundok. Sa gitna ng bundok na ito, sa ilalim ng isang kubo, sa tabi ng isang kaldero, namumuhay si Kuya Ramon. Simple, payak, at ayon sa sarili niyang paraan. Ayon din po sa sarili niyang kakayahan. Kuya Ramon, ano po ang nangyari at dito na po kayo tumira sa bundok nung mag-isa? Susunod na ko ay. Ano pong nangyari? Meron po ba kayong tinatakasan, may iniiwasan, may mabigat kayong problema na pinagdaanan? Ang iniiwasan ko yung motorista. Ayaw niyo po ng maingay. Maingay ka po sa kalsada. May niptir. Kakagat. Yan talaga mga kabayan, yung kanina niyo pang sinasabi, ayaw niyo ng maingay, ayaw niyo ng may kasama, ayaw niyo ng traffic, ano po? Oo. Kaya dito siya tumirahan mag-isa. Yung Kuya Ramon, nalulungkot po ba kayo dito? ay Kahit mag-isa po kayo, nakakadama po ba kayo ng minsan? biyasan ako. Sanay na. Dito, 5 years old ako nang mapupunta rito. 5 years old. Napakatagal na palang nabubuhay mag-isa ni Kuya Ramon dito sa bundok. Sa tagal ng panahon niyang nag-iisa, natutunan niya ng makibagay sa buhay dito sa bundok. Sanay na siya sa buhay dito. Alam niya kung alin ang maaaring kainin at kung alin ang dapat iwasan. Talagang alam mo po yung mga pagkain makukuha dito sa paligid mo lang po, ano? Katulad ngayong araw, maaga siyang umakyat sa gilid ng bundok para kumuha ng pako. Isang uri ng halamang gubat na kanyang ginagawang pangulam. Sa simpleng paraan, ipinapakita ni Kuya Ramon na ang kalikasan na hindi lang tirahan, kundi katuwang sa kanyang pamumuhay. Sa bawat piraso ng pako na kanyang dinadala pa uwi, makikita mo ang isang taong natutong mamuhay ng kaunti ang hawak, ngunit sapat para magpatuloy. Meron po ba kayo dito, Kuya, ang kinatatakutan? Wala, kahit mag-isa po kayo dito sa bundok. Wala man lang kayong kasama kahit aso. Nagkaroon lang ako dito ng takot ay noong magbabaan dugo ko. Pag nagkasakit po kayo, Nerve breakdown. Nervous breakdown. nervous breakdown. May iniinom po kayong gamot para sa nervous breakdown niyo, Kuya? Ibinahagi ni Kuya Ramon na may panahon sa kanyang buhay na labis siyang nahirapan. Dahil sa dinanas niyang nervous breakdown, pinili niya munang lumayo sa ingay ng mundo at mamuhay mag-isa dito sa bundok. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang paraan upang huminga, upang tahimik na buuin muli ang sarili. Dito sa bundok na ito, unti-unti niyang natutunan na pakalmahin ang isip at harapin ang bawat araw ng walang pressure mula sa labas, walang ingay mula sa mundo. Maaring hindi madali ang kanyang pinagdaanan at maaring hindi rin ito maintindihan ng lahat. Ngunit para kay Kuya Ramon, ang pag-iisa ang naging daan para magpatuloy. Meron po ba kayong aral na gustong sabihin sa mga manonood natin, sa mga kabataan ngayon?
magsikap na lang sila. Para ano yan, huwag na silang gumaya kung kanino na mga tambay na adik. You know? Oo, tama. At ako naranasan ko yan. Nagtambay. Usupan nung ang binipit. Napatsungki din man ako. Hindi naman shabu, marijuana. Kala ko ang pa ako'y Nakalutang. hindi umulan. Kala ko nakataas ng pa ako, yung pala na naroon sa kanto nung flooring ng stage. Laki ng bukol. Kaya po, may share nyo na lang po ngayon sa karanasan nyo sa mga kabataan. Magsikap, huwag magbisyo. Huwag nang mag-bisyo. So ayan, pinapayuhan tayo ng Kuyaramon, mga kawild. Kayo ay ano yan, nagkaroon ng surti, iwasan niyo yung paglalayas. Manatili na lang kayo at pangarapin ninyo na magkaroon kayo ng tahanan na matino. At sikapin ninyo na maging masaya kayo dun sa system ang kayo ay nagtatanim. Tatanim. Dahil kung may pera at wala namang bibiliin, Tama po. Ano? oo. Paano yun? Pinapatanong po kuya ng mga kamag-anak nyo, baka daw makumbinsi namin kayo na doon sa kanila tumuloy. Ano po ang opinion nyo doon? Walang problema. Walang problema. Kaya lang po nabanggit mo kanina, ayaw mo nga nang may kasama, ayaw mo nang maingay, ayaw mo nang may traffic. Yung ano Ginagalang po namin yun. yung katulad ng Ramon, nandito na po yung kasama natin nagbili ng ilang pangkonsumo nyo dito. Chokes, papakilala namin sa iyo kung ano yung chokes. Yan. Si Kuya. Ito. Ito po yan, chokes oh. Ano? Chokes. ano yan? Tikman mo. Ay, tingnan mo kung ano yung chokes na yan. Ano yan? Pahulaan mo po kaya Kuya Ramon kung ano po yan. Ano yan? Ano nga yung pinito? Buksan natin kuya. Bugo! Pugo ay. Tingnan natin. Bugo, igon, Sige daw. sasu, Saso. tao! Ano naman tao? Buksan natin kuya. Karning baka! Tayo. Pag tinikman mo po kuya, malalaman mo po kung ano po yan. Tikman po natin. Buksan natin kuya. Maraming klasong baka. Para malaman ni Kuya Ramon. Mayroong yung yang taon ay Yan. tinandindi namin yung yang taon ay yung pala apanas. Kuya, tikman mo daw Tikman mo, po. kuya. Kung makakilala mo po kung anong karnihin yan. May apanas. At pag sinabing karne Gayahin ko ay pwede pala yun. karning apanas. May Pwede ito pala yan. yun gayon. May ito yan kuya. Kaya maghahanap kami ng ano yan nang bibili ng gayon. Ginawa namin pa itlogin. Wala mo daw kung ano yan. Di ba wala ito? Wala mo daw kung ano yan. Baka. Baka? Talaga. Dami mo ha. Ni-device na Para matikpan ng mabuti. Para mahulaan mo kung ano talaga ito. Huwag namang tao. Huwag lang tao. Ano? Bigyan mo iba para boiler. Broiler? Ay, Malapit-lapit na. makakilala ni Kuya Ramon. Ito kuya. Iba-iba. Yung isa ibang lasa. Ito kuya. Ano yun? Yung ano yun, yung kulay brown. Anong Kabir. kabir? Kabir. Lansa. Langsa? Ano pala yun? Yan, tignan mo. Ano yan? Parang pugo. Parang pugo. Ang talaga. Masarap. Saan yung nabili? Sa Bato Balane. Baka ito yung pugo. Balik namin Kuya Ramon. Gusto niyo po, ganyan uli ang pasalubong namin sa inyo. Yung anak ko dyan eh, nasawa noong Marami tayo dito pag yung detachment ay. Yun, tinapay Sabi ko kuya. papay, ano yan, mag-aalaga kami ng pugo. Ay sige na. Kuya, tinapay. Pag tinapay. Mawawala din yan dito sa bundok. Ito kuya, ang pang-ulam mo dyan sa kanin. ni Atinor. Wala ka, ano kaya, ilagay sa plato o wag na muna? Wala akong plato dito. Wala ka mong plato. Pag-ulam mo pa ito mamaya dyan sa kanin, ano?
Kahit hanggang bukas mo ito, marami ito. Ano? Sara muna natin. Yan pong gulay mo, baka bukas na yan, ano? Yan. So, meron po kami kuya ulit talang bigas sa iyo. Bigas. Para meron ka dyang... Sining bigas na 5 kilo. Ito na kuya. Bawang sa'yo na ang lalagyan, Ito. Ano po ito? Marunong ka po magluto niyan, Kuya Ramon? Ano yan? Kicham. Kicham. Ano yan? Chicken. Chicken. Ay, marunong mo. So baka naalala ni Kuya Ramon, Ano to? quick chow no. Quick chow na ano. Chow ito ng Mindanao. Ito naman kulay blue. Ano ito? Pare yung kichaw ito ng Mindanao. Pareho. Yan, isa yan. Ano yan? Ganito pala dala nung biyaw ko ay. Kuya, sinasabuan po yan. Marawi. Mga 2 tasang sabaw po, Kuya. Kukuluan mo lang po. Marunong ka po siguro niyan? Oh, coffee. Kopi. Ayan, tayo. Green. Marami po yan. Premium. Gratis. So nang ano yan, deliver ng ano yan? Meron ka pong lagay ng asukal mo dyan? Wala. Wala. Dito na po natin. Ano? Saan ang deliver ng Ito itong dilata. refine na coffee? Ito. Anong Nakasumpong kami ng chicken ganaw. kopi? Ganaw. Oo, maliit. Kaya nagawin ng hugis. Kaya pasok mo po dyan sa Kaya tulugan mo at ano baka namin sa ano yan. makali po ng mga aso. Lagay nyo po dyan sa Wala ditong aso. Wala po. Tabi nyo po dyan sa may ano. Baka yung pera nyo, Kuya, baka madamay po sa sunog. Nariyan po. Baka may gatong mo Wala yan. dito. Gatong mo po. Mamaya pag madilim na, baka may gatong mo. Yan, tabi nyo po. Alis na po kami, Kuya. Ano po? Salamat po. Ito po yung pangulam nyo. Yan, makadalang ulam mo yan. O kaya kahit isang ulam. Ayos Balik lang namin, Kuya Ramon. Ano pong gusto mong pasalubong? Kahit ano? Kahit ano po. Kagaya uli niyan. Karning tao ay tao na pati. Karning manok pala. Kahit ano yan. Kahit ano. Bawal naman yung oxygen ano. No. Na 22 ng gayang kaba. Ayo, ergan. Bawal yung gayon. Bawal po yun. Bawal na po yun. Baka- Baka naman yun. Yun pala sanang gusto mong pasalubong. Delikado. Panghuli ng pugo. Naghuli. Napayuli oh. So yun mga kawild, matapos natin mapakinggan yung kwento ni Kuya Ramon, naunawaan natin na dito siya nanirahang mag-isa, hindi dahil sa takot siya sa tao, kundi gusto niya ng tahimik, ayaw niya ng maingay. Hindi dahil sa tinakasan niya yung responsibilidad sa pamilya niya, kasi kwento niya may pamilya siya, kundi ito lang talaga yung buhay na kaya niya. Sabi niya sa atin, hindi daw siya nalulungkot, hindi daw siya natatakot. Dito sa gitna ng kalikasan, siya ang nagluluto para sa sarili niya. Siya ang nag-iigib ng tubig. At dito niya hinaharap ang bawat araw. Simple, tahimik, payak. Sino ba tayo para humusga? Maaring mahirap itong intindihin para sa ilan, yung pinili niyang buhay. Pero para kay Kuya Ramon, ito kasi yung buhay na kaya niyang dalhin. Ang kwento ni Kuya Ramon ay paalala sa atin na hindi pare-pareho ang paraan ng bawat isa sa pagharap sa buhay. May mga taong humihingi ng awa, may mga tao na mga hinihingi ay respeto. At kung may maibibigay man tayo kahit hindi niya hinihingi, ito ay yung simpleng pagkilala ng buhay niya at buhay natin parehas mahalaga. Kailangan nating maging maunawain, kailangan nating maging mas marespeto. Salamat din po pala doon sa sumama sa amin papunta dito, kasi kung hindi niya kami sinamahan, maliligaw kami kasi bundok talaga to. At gusto ko pong ulitin, si Kuya Ramon po ay hindi pinababayaan ng kanyang mga kamag-anak. Kita nyo naman po. At saka si Kuya Ramon kayang dumiskarte para magkaroon siya ng pagkain dito sa bundok. Once again, maraming salamat po. Pakisubscribe naman po kami, Wildlife Bros. Second channel ng Wildlife PH. Salamat po. Okay, salamat po. Ito na kami.